ating mga kohlrabi is malaki na din pala. Ito yung na-harvest natin na mga chicharos. Lasang singkamas. Meron tayong garlic. Ito siya is mas malaki siya kaysa dito sa isa. Hi everyone, good morning. Ngayon is Martes. Alas 9 na ng umaga dito sa amin. Naihatid ko na si anak sa kindergarten at si asawa naman maaga sa trabaho. So always naman maaga si asawa sa trabaho. So ngayon ako lang ang maiiwan dito sa bahay at yung aming aso. So plano kong gawin is mag-harvest ako ng aking mga sukar Epson or sitsaro dahil marami ng mga bunga. And tingnan din natin kung ano yung ma-harvest natin sa garden. Do hindi ako mag-harvest ng mga prutas ngayon. I-harvest lang natin is gulay sa garden. Kailangan ko talagang kunin na yung aking mga sitsaro dahil ang dami niyang bunga. Tingnan nyo guys, nakakatuwa yung ating mga strawberry. Kahit madami na tayong na-harvest, meron na namang mga hinog na natira pa. Soon, mag-harvest na naman tayo. Kahapon, noong nakarang araw lang ako nag-harvest nito. Ang tamis. Ang sarap. Ang tamis niya. Madami pa din. So, tingnan nyo naman yan. Oh, madami pa din siyang hinog. Ayan pa. Ayan pa, oh. Yan, yung iba. Kinain na ng slugs. Meron pa ding iilang mga hinog pa dito sa loob. Pero malapit na din silang maubos. Meron pa dito, oh. Yan. So guys, yan yung i-harvest natin dahil ang daming bunga. Tapos ang kukunin ko is yung mga young lang. Tignan nyo yan siya dyan, oh. Sobrang dami na. Ayan, yan yung i-harvest natin. Yan. Harvest natin yan siya. Guys, medyo matagal tayong matapos dito. Dahil sobrang dami nang kailangan kong i-harvest. Mainit na. Sobrang dami nang kailangan kong i-harvest. Ang dami niyang bunga. Hindi ko in-expect na ganito kadami yung kanyang bunga. Meron na pala akong iilan na mga na-harvest. Sobrang dami. So, kailangan ko siyang i-harvest talaga para naman mag-produce pa ng marami ito siyang mga bunga. Kukunin na natin ito, lalo na itong mga ready na talaga i-harvest. Mas madami yung aking mga chicharo ngayon kaysa nung nakaraang taon dahil mas madami yung naitanim ko ngayon and mas malaki yung space. Maganda din yung tubo ng aking mga sitsaro ngayon. Kapag pala mag-harvest ka ng sitsaro, ganito yung tamang size niya. Yung meron na siyang mga nabubuo na mga liso sa loob. Medyo malalaki na pero hindi talaga yung talagang sobrang laki na dahil hindi na siya matamis. Itong ganito, ito yung time na makakain mo pa din yung kanyang pads at saka yung buto sa ilalim. Kapag naman sobrang malaki na, so yun na yung tinatanggal yung buto na, yun na lang yung lulutuin, hindi na kasali yung pads dahil kapag kainin mo yung pads is makunat na. Kahapon pala hindi ako nakapag-harvest dahil na-busy din. May iba akong ginagawa. So nung nakita ko, nung nagdilig ako dito kahapon, sabi ko, kailangan ko na talagang i-harvest ito para hindi ito mahinog lahat or maging buto lahat. Ayan, oh. So, ngayon, dito na naman tayo sa other side mag-harvest. Mas mataba pala yung mga bunga dito. Ay, meron kasing mga garlic na nakatanim dito. So, nahihirapan akong pumasok at mag-harvest. Mas matataba pala yung mga bunga dito. Ito kasi is, dito yun nasisinaga ng sunrise. Dami din bunga dito sa loob. Ayun. May mga nakatago pa.
So guys, ito yung na-harvest natin na mga chicharos. Tingnan nyo naman, ang dami. At madami pa talaga yung naiwan doon. Dahil yung mga hindi pa malalaki yung mga buto is iniwan ko muna para palakihin. Para kasi mas masarap kasi siya kapag ganito yung kanyang itsura. Meron nang namumuo ng mga buto. Ayan siya. Kaysa sa maliit pa or sa overripe naman. So itong ganito is mas masarap talaga siya. So ayan yung na-harvest natin, sobrang dami. Dahil hindi naman namin ito makain, try ako maghanap ng paraan kung paano ko siya i-preserve. Tapos ilagay natin sa freezer para sa mga susunod na araw ay meron pa rin tayong makukuha kahit naubos na yung ating chicharo. So, yan, lalo na kapag winter season dito, mahirap maghanap ng mga fresh na pagkain dahil hindi ka talaga makapagtanim dahil nga winter, malamig, hindi nagsusurvive yung mga pananim kapag winter. Kaya talaga, all out talaga ako dito every summer na nagtatanim ng maraming pagkain, maraming mga tanim, maraming mga gulay, para yung kahit sobra-sobra, i-preserve naman dahil nga mas mahaba yung panahon ng winter season kaysa sa summer season. So, tuwang-tuwa ako, first time kong mag-harvest ng ating chicharo, hindi first time. Nakapag-harvest na pala ako noong nakarang araw at nakapagluto na din ako. Sobrang sarap. So, nagustuhan din ng aking pamilya, ng aking asawa at ng aking anak. So, ito, mas madami pa. Sarap ito sa pansit. So, itong ating mga kohlrabi is malaki na din pala and ready to harvest na ito siya. So, nakapag-harvest na kami ng isa nito. Malaki na nga lahat. Nakapag-harvest na kami ng isa nito, but ngayon mag-harvest naman ako ng isa. Masarap ito ilagay sa tinola. Masarap din ito kainin like singkamas. Para siyang lasang singkamas. Wala pala akong kutsilyo na dala. And tingnan nyo, ang labong ng dahon. Ang labong ng dahon niya. Ayan. Sabi nila, nakakain din daw ang dahon nito. Yan, sobrang labong ng dahon. Sobrang, madami pa. Meron pa akong 4 dito na ready na din i-harvest. Ito, kinakain lang ito ni asawa na isaw-saw sa asin. Ano siya, panitan siya, tapos isaw-saw sa asin. So, ayan. Dami nating harvest ngayon. Guys, itong aking mga cabbage, kailangan ko na siyang i-harvest. I think ready na ito siya i-harvest. And kinain siya palagi itong pinupuntahan ng mga slugs. Ayan, tingnan nyo yan. Palagi itong pinupuntahan ng mga slugs. And I think, nag-research ako, pwede na daw itong i-harvest. So, i-harvest natin ito siya. Tingnan nyo guys, ganito yung itsura ng ating cabbage. So, yung iba, pinupuntahan kasi ito palagi ng mga slugs. So, kailangan ni talaga natin itong i-harvest. Ang dami ng dahon. Ang dami palang insect sa ilalim. Parang nasira na ito. Wala akong kutsilyo na dala. So, kumuha ako ng kutsilyo. Hindi na natin patatagalin itong ating mga cabbage dito. Dahil mauubos lang siya ng slugs. Ayan. Daming slugs na nakatira. Ang laki. Ang laki niya. So, maganda pa naman yung nasa ilalim. Kunin natin yung talagang maganda yung yung dahon. Ayan, ito dito wala nang slugs ito. Malinis na. Meron na tayong pangsangkap sa ating pansit. Very fresh. Very fresh talaga ito, no? From the garden. Tanggalan lang natin ng mga dahon. Sayang, wala kaming manok. And, yeah, wala kaming manok. Sayang itong ganitong mga dahon ba. Ayan. Meron tayong malaki sana. Kaso, hindi siya, hindi talaga maganda yung tubo nga. Dahil kinain ng slug. Pero, ayan.
ilagay natin dito sa ating basket. Meron pa tayong isa dito, tatanggalin ko na din. Dahil sobrang laki na niya. Oh. Ang bigat. Parang isang ganito, 2 kilo. Sobrang bigat. Kaya lang, meron pa din siyang inanuhan ng slugs. Kukunin natin yan. Uy, may mga insekto. Balatan natin siya. Ay, ang daming inanuhan. Ina ng mga insekto. Pero mabuti na lang malalaki yung ating cabbage. So, kahit magtanggal tayo ng maraming dahon, maganda pa din yung nasa ilalim. Yan. Tanggalin na natin ito. Ready na din pala yung iba, pero i-harvest natin yan sa susunod na araw. So yan yung nabalatan natin. Oh, sobrang dami. Sayang yung mga dahon. Ayan, nalinis na. May 2 na tayong nakuha. Ayan, ito. Maliit ito siya. Tapos, yan. Kailangan pa diyang i-harvest natin soon. 3 na lang. Meron akong 2 garlic dito na itinanim ko siya last autumn. So, mga September or October ko siguro siya na itanim. So, 2 lang ito siya. 3 sana yan siya. Kaso, nalampisa ko. Nagamas ko yung isa. So, ngayon, may 2 na lang. So, meron pa naman akong mga ibang garlic. But, itinanim this year. Hindi pa yun pwedeng i-harvest. Dahil nga, ang garlic daw is abot ng 9 months. Ito is, ano na yun, October. So, ngayon is, ano na, June, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So, ayan, pwede na siyang i-harvest. And sabi nila is, kapag 2 to 3 dahon is nag-dry na, is pwede na daw i-harvest itong mga garlic. So, ngayon, i-harvest na natin siya. Excited ako nito dahil first time kong mag-harvest ng garlic and first time kong magtanim nito. So, ayan, i-harvest na natin ito. Oh! Nasira yung aking pangdugkal. Ano ba yan siya? Bakit nasira? But, ay, nasira. Magkuha ko ng iba. Ayun! Ayun! Ayan! Ah! Garlic talaga yung amoy. So, ito na yung pangalawa. Wow! Mas malaki ito siya. Tingnan nyo naman. So guys, tingnan nyo naman oh. Ito siya is mas malaki siya kaysa dito sa isa. Pero meron na tayong garlic. Diba? Unang beses kong makatry nito. And I don't know if pwede na ba ito or kailangan pa ba itong i-cure or para tumigas. Pero 2 lang man ito. Magagamit ko na ito soon. Hala, ang galing. Hala, ang saya talaga. Kapag makapag-ani ka ng iyong mga pananim, napaka overwhelming. Kakaiba yung saya, alam nyo? Kakaiba yung saya talaga kapag ikaw mismo magtanim and makapag-ani ka. Tapos makita mo na napakaganda ng iyong ani, ng iyong mga pananim. And syempre, everything is organic. Yes, may nabibili naman sa supermarket pero this one is organic and talagang pinaghirapan ko ito. Binungkal ng ilang araw, inalagaan ng ilang buwan. Hala, ang galing. Hala, nakakatuwa, nakakaiyak. Nakakaiyak. Nakakaiyak siya. Ang galing. Hala, tatanggalin ko yung mga ano niya, mga roots. Hala, ang galing. Ayan, meron tayong garlic. 2. Meron din pala akong nakuha na isang onion
na ano ko to siya, na itanim ko din kasabayan nitong aking garlic, Akala ko is hindi siya nagbuo, pero ganito yung itsura niya. Siguro ito na yun. Naging buo na ba ito siya? Ganito yung itsura niya. Kasi kinuha ko na yung buds, anong pangalan nito noong nakaraan. So, hindi ko alam kung super early ko lang ba siyang nakuha or na-harvest. Medyo may sira kasi siya. Amoy onion naman. So, ayan. Hala. Hindi ko alam kung ready na ba ito siya, pwede na ba ito siya, pero igugulay pa din natin yan siya. So guys, ipakita ko sa inyo yung harvest natin ngayon. Meron tayong itong ating chicharo. Ayan, isang planggana. Meron tayong itong mga dahon ng kohlrabi, ito siya. Tapos meron tayong isang kohlrabi. Ayan, ang laki. Meron tayong dalawang cabbage. Ay, sobrang laki. Sobrang laki niya. Sobrang laki. Ayan, dalawang cabbage. Tinanggalan na nga natin ito ng mga dahon dahil nga may inanhuan ng mga insekto at saka slugs. Pero iyan, malinis na yan siya. Tinanggal na yung mga dahon. And meron tayong dalawang garlic at saka itong isang onion. Itong aking nasa likod is mga onion yan siya lahat. So, ma-harvest yan mga almost autumn. Yan lang muna yung ating video for today. Maraming salamat sa panonood. I hope na-enjoy kayo dito sa ating video. So, yan yung ating harvest ngayon. Ayan, yan lang muna guys. And if you still don't subscribe to our channel, please to subscribe, follow, and share, and like this video. And we'll see us again in our next vlog. Bye guys!